Babasahin ko na lang po para hindi po ako magkamali. Alam na ni my love to. It will take little time, so I'm very sure na meron po kayo natutunan. It begins with a question. Tagalog po. Meron pa bang buhay pagkatapos ng kamatayan? Sinasabi ng Biblia, ang buhay ng tao ay maikli at puno ng hirap. Natutuyong parang damo, namumukadkad na parang mga bulaklak na hindi nagtatagal, nalalanta at nalalagas. Ang buhay ay katulad din ng aninong lumilipas. Kung namatay ang tao, mabubuhay pa ba siya? Job chapter 14, verse 1, verse 2, and verse 14. Katulad po ni Job, lahat tayo ay merong ganitong katanungan. Pag namatay tayo, saan ba tayo pupunta? Ano ba talaga ang mangyayari sa atin pagkatapos natin mamatay? Mawawala ba tayo? Iisa ba ang patutunguhan ng tao, iba-ibang lugar? Meron nga ba talagang langit at impyerno o ito'y isang kathang-isip lamang? Sinasabi po ng Biblia na ang tao ay hindi lang mabubuhay pagkatapos mamatay, kundi magkakaroon pa siya ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos sa langit. Ayon sa kasulatan, hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tenga, hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. 1 Corinthians chapter 2, verse 9. Si Jesucristo ang Diyos na nagkatawang tao, na dumating sa mundo upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Sinugatan siya dahil sa ating mga kasamaan. Binugbog siya dahil sa ating pagsuway. Ang parusang kanyang tiniis ang nagpabuti sa ating kalagayan. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay, tayo ay gumaling. Isaiah chapter 53 verse 5. Tiniis ni Jesus ang parusang para sana sa atin at inihandog niya ang kanyang buhay para sa atin. Ngunit pagkatapos ng 3 araw ay muli siyang nabuhay. Ito'y isang patunay na napagtagumpayan niya ang kamatayan. Si Kristo ang una sa marami pang bubuhaying muli. Ang kamatayan ay dumating sa tao dahil sa pagkakasala ni Adan at Eve na ating pinagmulan. Ngunit ang lahat ng naging kasali na sa pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Jesucristo ay bibigyan ng bagong buhay. 1 Corinthians chapter 15 verse 20 to verse 22. Kung papaanong binuhay ng Diyos si Jesus, tayo ay muling bubuhayin din sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. 1 Corinthians chapter 6 verse 14. Kahit na tayong lahat po ay muling mabubuhay, hindi lahat tayo ay pupunta sa langit. Ang bawat isa sa atin ay dapat pumili kung nais ba niya o hindi ang buhay na walang hanggan. Kasi sinasabi po sa Biblia, itinagda sa tao ang mamatay na minsan lamang at pagkatapos ay hahatulan. Hebrew chapter 9 verse 27. Ang mga itinuring na matuwid ay pupunta sa langit para mamuhay doon ng walang hanggan. Ngunit ang mga masasama ay hindi sumasampalataya kay Jesus ay itatapon sa impyerno sa kaparusahang walang hanggan. Matthew chapter 25 verse 46. Ang impyerno po ay hindi isang haka-haka lamang. Ito po ay tunay at totoong lugar. Ito ang lugar kung saan daranas ang mga masasama ng walang hanggang parusa mula sa Diyos. Mararamdaman nila doon ang pagdurusa ng damdamin, pag-iisip at paghihirap ng katawan, pati kahihiyan at paghihinayang. Inilarawan po ang impyerno na isang hukay na ang lalim ay walang hanggan. Luke chapter 8 verse 21. At parang isang lawa ng apoy na may asupre. Ang mga naruroon ay pinapahirapan araw-gabi magpakailanman. Revelation chapter 20 verse 10. Nag-iiyakan sila at nagngangalit ang mga ngipin. Matthew chapter 13 verse 42. Ito din ang lugar kung saan ang uod at apoy ay hindi namamatay. Mark chapter 9 verse 48. Ang Diyos po ay hindi natutuwa sa sino mang namamatay sa kanilang kasamaan, kundi nais ng talikuran nila ang kanilang kasamaan at magbalik loob sa Kanya upang mabuhay sila. Ezekiel chapter 33 verse 11. Ngunit hindi niya tayo po pipiliting sumunod sa Kanya kung ayaw natin. Kung itakwil natin siya sapagkat yun ang gusto natin, wala siyang magagawa, kundi ang pumayag sa ating kagustuhan na mamuhay ng hiwalay sa Kanya. Ang buhay po sa mundo ay isang pagsubok, isang paghahanda para sa hinaharap. Para sa mga mananampalataya katulad po natin, ito ay isang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Kaya paano tayo magiging matuwid sa paningin ng Diyos at nang makatanggap ng buhay na walang hanggan? Ang tanging paraan lamang po ay sa pamamagitan ng pananampalataya at pananalig kay Jesucristo na anak ng Diyos. Sinasabi po mismo ni Jesus,
Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay hindi mabubuhay. At ang mga namatay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman at sila ay mabubuhay. John chapter 2 verse 25 to 26. Ang kaloob na ito ng Diyos na buhay na walang hanggan ay libre po para sa lahat. Ngunit kinakailangan nating ihandog ang ating sarili sa Diyos at magbagong buhay. Sinabi din po ni Jesus, ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumunod sa Kanya ay hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan, kundi mananatili sa Kanya ang galit ng Diyos. Kunti na lang po. Sorry. Gusto niyang lumapit tayo ngayon sa Kanya kung tatanggapin natin ang kamatayan ni Jesus nang siyang naging kabayaran para sa ating mga kasalanan at pagsuway sa Diyos. Tiniyak ng Diyos na sa atin ay magkakaroon tayo ng makahulugang buhay dito sa mundo at buhay rin na walang hanggan sa piling ni Kristo Jesus na